Mga kwento ni Felmo. Ako si Lorio. At ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay ang karanasan ng aking ate na tawagin na lamang natin sa pangalang Luz Viminda. Dati kaming nakatira sa sitio ng isang barangay sa lugar ng Negros Oriental. Sa panahon ngayon mula sa bayan ng Dumaguete, ay 1.5 oras na lamang ang biyahe papunta sa lugar na aming tinitirahan. Pero nung kapanahunan namin, sobra 2 oras. Lubak-lubak pa noon ang daan at walang maayos na kalsada. Bundok din ang lugar at walang masyadong pamamahay. Kung meron man ay nasa kabilang burol pa ang kapitbahay. Bihira lamang din ang mga taong umaakyat sa aming lugar noon. Hindi ko nababanggitin ang barangay na ito dahil sa hanggang ngayon ay doon pa rin nakatira ang aking angkan. Kasama na doon si Ate Luz Viminda at ang kanyang pamilya. 3 kami magkakapatid. Si Ate Luz, ang panganay, o mas kilala sa tawag na Luz. Ako naman ang ikalawa at ang bunso ay si Lucio. Mag-uuling ang hanap buhay ng aming ama na si Pacifico. Habang ina naman namin na si Anastasia ay gumagawa ng bayong na gawa sa pandan o mas kilala sa amin sa tawag na baloy. Dekada 90 nang nagsimula ang karanasan na minsan man ay hindi namin inaakalang maranasan namin ng aktwal. Kahit na bata pa lamang kami, ay nakakarinig na kami ng mga kwentong aswang noon. Bagay na nagbigay sa amin ng takot na lumabas pagsapit ng dilim. Ganun pa man ay naging maayos naman ang aming pamumuhay sa sitio. Naibibigay naman ng aming magulang ang pangangailangan namin sa araw-araw. Lalo na't nag-aaral kaming magkakapatid. At dahil malayo sa kabiasnan kung kaya't 2 o 3 beses lamang ang pasok naming mga mag-aaral sa aming lugar. Salat sa silid-aralan at kagamitan sa pag-aaral, ang 3 hanay ng silid-aralan sa lugar namin ng mga panahon na yon. Ang 3 guro namin ay nagtuturo mula sa unang baitang hanggang sa ika-6 lang. At dahil 3 lamang ang silid-aralan kung kaya't hinati sa 2 ang pasukan. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11, ang mga kabataan na nag-aaral sa unang baitang hanggang sa ika-3 baitang. Mula naman 1:00 ng hapon hanggang alas 4, ay ang nasa ika-4 na baitang hanggang sa ika-6. Si Ate Luz ay nasa ika-6 na baitang na, habang ako naman ay nasa ika-4 pa lamang. Habang ang bunso naming si Lucio ay nasa unang baitang pa lamang ng mga panahon na yon. Malaking bagay na rin noon na makapagtapos ng elementarya. Lalo na kapag marunong ka ng magbasa, magbilang at magsulat. Ganun pa man ay mahirap para sa amin ang makapagpatuloy ng pag-aaral sa sekundarya. Lalo na kung wala naman kaming kamag-anak sa bayan na pwede naming matutuluyan. Dahilan kung bakit hanggang ika-6 na baitang lamang ang natapos ni Ate Luz. Hindi na siya nakapasok sa sekundarya. Nanatili na lamang ito sa sitio namin nang nagtapos na siya ng elementarya noon. Siya ang nagturo sa aming mga kabataan ng pagbasa at pagbibilang kung kaya't mabilis kaming natuto sa aming mga paaralan. Pero dahil sa layo ng aming lugar sa bayan, kaya't hindi na nakakapag-aral pa sa sekundarya si Ate Luz. Magandang dalaga si ate. Maputi at nakuha niya ang matangos na ilong ni Papa. Nakuha niya naman ang makinis at maputing kutis ng Mama. Ayon kay Mama, may dugo siyang Espanyol dahil ang tatay ng aming lolo na si Lolo Jimeno, Espanyol. Kung kaya't ang dugo nito ay nananalaytay pa rin sa amin. Lahat kami ay nakuha ang ganong itsura, dahilan para mapagkamalan kaming anak mayaman sa lugar namin kapag nakabihis. Kahit nasalat kami sa buhay, ganun pa man ay hindi ito naging dahilan para magmalaki kami sa iba. Naiiya pa nga kami minsan kapag napupuna kami ng ibang tao lalo na tuwing bumababa kami ng bayan. Dahil sa kagandahang taglay ni ate ay maraming nagkakagusto sa kanya. Dahilan na kahit malayo kami sa bayan, marami pa rin ang naniligaw sa kanya noon.
Pero para bang walang pakialam si ate sa kanyang mga manliligaw. Lalo na't alam niyang animoy naglalaro lang naman ang mga ito. Isang araw, inutusan kami ni Mama na hatiran ng pagkain si Papa sa kakahuyan. Abala si Papa sa kanyang ginagawa kung kaya't nakalimutan na niyang umuwi ng mga oras na yon. Ate, bakit kaya hindi tayo lumipat ng tirahan? Sa bayan, no? Gusto ko pa naman makapag-aral sa sekundarya. Inosenteng bungad ko kay ate habang naglalakad kami papunta sa kakahuyan. Sinabihan naman ako ni ate na hindi daw ako nag-iisa. Gusto niya rin umanong maiahon ng pamilya namin sa kahirapan. Ang makaahon sa hirap ang tanging pangarap namin noon kung kaya't gustong-gusto namin makapagtapos sa pag-aaral. Ganun pa man na hindi pinapayagan ni Papa Pacifico si ate na mamasukan para makapag-aral. Katwiran ni Papa ay delikado para kay ate. Maganda si ate, maputi, at hindi halatang anak mahirap. Kapag pumunta siya sa bayan, marami ang magkakaroon ng gusto sa kanya. Kinakatakot noon ng aming magulang na baka maging biktima ng krimen si ate. Malay mo mamaya, makasalubong tayo ng nangangaso na anak mayaman dito ate. Magugustuhan ka. Makakaahon pa rin tayo sa hirap nun ate. Pagbibirong wika ko kay ate nun. Ayon sa kanya ay magtrabaho ako ng patas at huwag umasa kahit kanino. Tumango ako sa sinabi ni ate bilang pagsang-ayon. Sinabihan niya rin ako na bilisan na namin ang paglalakad nang sa ganon ay mabilis kaming makarating sa kinaroroonan ni Papa. Sinunod ko naman ang sinabi ni ate. Binilisan ko ang paglalakad. Kung kaya't muntik ko nang mabangga ang isang matangkad at matipunong lalaki. Unang beses kong makakita ng matipuno at halatang mayaman na lalaki na umaakit sa bundok. Napako ang paningin ng lalaki kay ate. Ganun din naman si ate sa kanya pero tumikim ako nun at tinapik si ate. Sinabihan ko siya na baka malilipasan na ng gutom si Papa kapag nagtagal pa kami sa daan. Dahil doon, hindi na nakapagsalita si ate. Nagpatianad na lamang siya nang hinila ko ng kanyang mga kamay. Habang ang lalaki naman ay nakangiti habang nakatingin sa kanya. Kahit nakarating na kami sa lugar na pinag-uulingan ni tatay, hindi pa rin makapagsalita si ate na animoy natulala lamang ito habang nakatingin sa aming dinadaanan papunta sa ulingan. Ano nangyari sa Luz? Bakit ka nakatulala? Sunod-sunod na tanong ni Papa sa kanya. Tinapik niya pa ito sa balikat kung kaya't nakabalik ito sa kanyang ulirat. Doon pa lamang nagtataka si ate kung saan na kami at kung anong nangyari. Ito si ate, natitigan lang na nakasalubong namin na lalaki, nagkaganyan na. Sabi ko. Tinanong naman ako ni Papa kung sino ang nakasalubong namin pero sabi ko hindi ko kilala at ngayon ko lang din ito nakita. Mga ngaso po ata yun pa. Mukhang hindi naman sanay sa hirap yung lalaki. Maganda yung kutis tsaka halatang hindi taga dito. Pagsasalarawan ko kay Papa. Nagtataka siya kung sinong lalaki ang sinasabi ko. Ayon sa kanya ay wala pa siyang nasisilayan na ganong lalaki sa lugar namin kung kaya't sumang-ayon si Papa sa sinabi ko na hindi taga sa amin ang lalaking yon. Kagad na inayos ni ate ang pagkain at sabay-sabay na rin kaming kumain. Nang natapos na kami ay tinulungan namin si Papa sa pagsalansan ng mga kahoy na kanyang sisigaan para maging uling. At dahil kailangang bantayan ni Papa ang kanyang uling kung kaya't kami na lamang ni ate ang umuwi nun. Kinahapunan, muli akong bumalik para magdala ng aming pagkain. Doon na rin ako matutulog sa kubo kasama niya. Sa pagbabalik ko sa ulingan na hindi ko na nakita pang lalaki kung kaya't naisip ko na baka umalis na ito sa lugar. Maayos at ligtas akong nakarating sa kubo. Sa kabilang bahagi din ng kubo namin na ito ay ang taniman ni tatay ng mga gulay. Hindi kalakihan ng taniman pero sapat na para sa aming kabuhayan. Nang gabing yun, sinabihan ko si Papa na sasama ako sa kanya sa patag kapag magbebenta na siya ng uling. Pumayag si Papa. Tumagal ng 1 linggo ang hinintay namin ni Papa bago tuluyang nawala ang usok ng sinisigaan naming uling.
Sinabihan ako ni Papa na maaari na naming buksan yun kinabukasan, kung kaya't ganoon na lamang ang tuwa ko ng hapon na yon. Kinabukasan, maaga pa naming binuksan ni Papa ang aming uling. Natuwa kami dahil nakakuha kami ng 6 na sako ng uling, kung kaya't kaagad na naming dinala ito ni Papa sa patag. Pagdating namin sa patag ay naroroon ang suki ni Papa para bumili nun. Nasurpresa ako nang nakita ko ang lalaki na nakasalubong ni Ate Luz sa bundok. Nakatingin ito sa akin, kung kaya't nang nakilala ko siya, ngumiti ito. Tumango naman ako sa kanya pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay para bang nakaramdam ako ng kakaiba. Napansin ni Papa na parang may tinitingnan ako. Sinundan niya rin ang kanyang paningin nito pero wala na itong lalaki doon. Nakakunot ang noo ni Papa na lumingon sa akin. Nandun lang siya kanina pa. Nginitian pa nga ako eh. Sabay turo ko kay Papa sa kinaroroonan ng lalaki. Tinanong naman ako ni Papa kung sino ba ang tinutukoy ko. Sinagot ko naman siya na yung lalaki na nakasalubong namin ni Ate sa bundok. Nagtataka naman si Papa. Ayon sa kanya ay hindi niya naman nakita ang lalaki. Pero hindi ko naman maipaliwanag kung bakit bigla na lamang siyang nawala sa lugar. Hindi na lamang yun pinansin pa ni Papa. Kaagad niya na akong niyaya na umalis na kami sa lugar na yon. Na kailangan na naming mamili ng mga bagay na kailangan namin sa bahay bago umuwi. Panay pa rin ang lingon ko sa lugar kung saan naroroon kaninang lalaki pero hindi ko na ito muling nakita pa. Kung kaya't hinayaan ko na lamang ito. Maayos naman kaming nakauwi sa bahay. Doon ko lamang napansin si Ate Luz na tila ba napakasaya niya. Pero nahalata ko rin ang itim sa kanyang mga mata na animoy palagi itong puyat. Hindi ko na lamang ito binigyan halos ng pansin dahil sa nakikita ko naman na masaya si ate. Habang nagpapahinga si Papa at Mama sa loob ng bahay, nag-uusap kami magkakapatid sa aming bakuran. Dito ay tinanong ko si ate kung anong nangyari dahil nakikita ko sa kanya ang kasayahan na hindi ko pa nakikita sa kanya dati pa. Ayon kay ate, hindi niya pa daw pwedeng sabihin sa akin nun. Pero darating din naman ang panahon na malalaman ko kung bakit masaya siya. Tumango na lamang ako nang sinabi niya ito. Lucio, alam mo ba kung bakit masaya si ate? Tanong ko naman kay Lucio na noon ay abala sa pagkukumpuni ng ginawa niyang laruan na kariton. Hindi ko inaasahan ang sinabi ng bunso namin. May nobyo kasi si ate. Nililigawan siya tuwing hating gabi kaya siya masaya. Sagot ni bunso. Napatingin ako kay ate pero sinabihan niya ako na huwag basta-bastang maniniwala kay Lucio. Ayon kay ate ay hindi niya nobyo ang lalaki. Sinabi niyang nanliligaw umano ito, kung kaya't hindi niya pa pwedeng ipakilala sa amin. Tinanong ko si ate kung bakit hating gabi ko manligaw ito. Maaga pa naman na oras at makikilala pa ito nila Mama at Papa. Pero sinimangutan lamang ako ni ate nang sinabi ko ang mga bagay na yon. Kung kaya't hindi na lamang ako nagsalita pa. Kinagabihan, dahil sa pagod ni Papa sa pagpupuyat, kaya't maaga siyang nakatulog. Nakaugalian na nila ni Mama na matulog sa aming sala, habang ako'y nasa silid nun. Dahil pagod din ako noong mga nakaraang gabi kung kaya't maaga din akong nakatulog, Sir Seth. Pero nagising ako ng mga 10:00 ng gabi para umihi. Sa hindi ko malamang dahilan na hindi na ako makatulog. Nakakaramdam ako ng alinsangan na hindi ko maintindihan. Pilit kong pinipikit ang mga mata, pero bukas pa rin ang diwa ko. Hindi nagtagal ay nakarinig ako ng alulong ng aso. Wala kaming aso sa bahay kung kaya't ang aso lamang ng aming kapitbahay ang nasa kabilang bahagi ng burol pa ang aking naririnig nun. Kasabay ng pagkarinig ko ng alulong ay ang pananayo ng balahibo ko. Dahil doon ay nagtalukbong ako ng kumot. Habang nakatalukbong ako at natatakot ay kabaliktar naman ang naririnig ko mula sa kabilang silid kung saan natutulog si ate.
Animoy kinikilig siya na excited na hindi ko maintindihan. Patuloy akong nakiramdam. Narinig ko na binuksan ni ate ang bintana sa silid niya. May narinig akong kausap niya sa bintana. Pero kahit anong lapat ko ng tenga ko sa dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan, ay hindi ko pa rin maintindihan ng kanilang pinag-uusapan. Pero ganun pa man ay naririnig ko ang masayang tinig ni Ate Luz. At ang malinaw lang sa pandinig ko na tinatawag niya ang lalaki sa pangalang Rufo. Ang sumunod nilang pag-uusap ay hindi ko na muling maintindihan. Hanggang sa inabot na sila ng sa tansya ko ay 2 oras sa pag-uusap. Sinusubukan ko sanang tumayo para puntahan si Ate Luz pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang maigalaw ang sarili. Sinubukan ko rin sanang tawagin si Papa pero hindi ko man lang maibuka ang bibig ko. Bagay na hindi ko maintindihan kung bakit. Hanggang sa tumahimik na sa kabilang silid. Doon pa lamang ako nakagalaw. Ilang sandali ang lumipas ay muli na naman akong nakarinig ng alulong ng mga aso. Dahil doon ay naisip ko nang sabihin ko kay Papa kinabukasan kung ano man ang narinig ko kagabi. Yun nga lang, Sir Seth. Sa hindi ko maintindihan ay nung sumunod na araw, hindi ko ito naalala. Nasa isip ko na sasabihin ko ito pero sa tuwing ibubuka ako yung bibig ko, nakakalimutan ko yung mga gusto kong sabihin. Dahil doon, ipinagpaliban ko na muna ang pagsumbong sa kanya. Hanggang sa niyaya na ako ni Papa na pumunta sa taniman namin ng gulay. Habang abala kami sa paglilinis ng taniman namin, pinuntahan kami ng kapitbahay namin na si Lolo Minas na pumunta muna sa bahay nila dahil kaarawan ng kanyang apo at may munti silang handaan noon. Dahil doon ay huminto muna kami ni Tatay sa paglilinis ng aming taniman. Pumunta kami sa bahay nila Lolo Minas at nang nakarating kami ay kaagad na kaming binigyan ng plato na gawa sa karton na madalas ginagamit sa mga handaan. Pagkatapos kumain ay saglit ako nakipaglaro sa mga bata. Habang si Papa naman ay niyaya ng mga bisita na mag-inuman na muna ng saglit. Habang nakikipaglaro, nagkataon na nakita ko ang mga tuta na nasa gilid ng kanilang bahay. Tinanong ako ng asawa ni Lolo Minas na si Lola Ulga kung gusto ko ba ng tuta. Nanganak daw ang aso nila at marami silang tuta kung kaya't pinamimigay nilang ilan nun. Nagpaalam ako kay Papa na gusto kong kunin ng isa. Nung una, hindi pa sana papayag si Papa pero isa sa mga kainuman niya ang nagwika ng, "Maganda kapag may alaga kayo na aso, pre. Hindi basta-bastang makakalapit yung mga magnanakaw kapag may aso kayo nagbabantay sa bahay niyo." Kaya ayun, pumayag si Papa na kunin ko ang tuta. Wala akong mapagsidlan ng tuwa. 2 tuta ang kaagad kong kinuha. Nakita ko naman na tuwa si Lola Olga dahil sa nabawasan ng tuta nila sa bahay. Habang ako naman natutuwa din dahil sa may aso na kami sa bahay noon. Maya-maya pa, topic na nila Tatay sa pag-iinuman ay aswang. Ayon sa mga kasama ni Papa ay may aswang umanong gumagala sa gabi. Sinabi din ito na ilang gabi na nilang naririnig ang alulong ng mga aso tuwing sasapit ang hating gabi. Doon ko pa lamang naalala ang narinig ko noong nakaraan. Pero hindi ko naman maikwento kay Papa dahil sa hindi ako pwedeng sumingit sa usapan ng matatanda. Dahil doon ay inisip ko na mamaya ko na lamang sasabihin kay Papa ang tungkol sa nalaman ko. Sumapit ang 4:00. Niyaya ko na si Papa na umuwi na kami. Baka kasi nag-iisip na si Mama sa amin eh. Bago kami umuwi ay pinadalhan pa kami ni Lola Ulga ng uulamin namin sa gabi noon. Bagay na nakagawian na sa probinsya ng unang panahon. Bitbit ni Papa ang dala niyang ulam habang ako naman ay karga-karga ko ang 2 tuta. Habang naglalakad kaming 2 ni Papa, sinabihan niya ako na palagi kami mag-iingat kapag umaalis kami at pupunta sa kung saan. Sabi ni Paring Upong, 3 bata na ang nawawala sa kabilang baryo. May buntis din na namatay at tinala ng mga tao na inaswang. Kung kaya't mag-ingat kay Lorio, huwag kayo basta-bastang gumala sa kung saan na. Lalo na kung wala ako sa bahay, maliwanag.
Tumango naman ako sa sinabi ni Papa. Doon ko naalala ang nangyari noong nagdaang gabi. Sinabi ko ito kay Papa na naging dahilan para mapatingin siya sa akin. Animoy binabasa ni Papa kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Totoo ang sinasabi ko, Pa. Tingnan mo yung mga mata ni Ate Luz. Lagi na lang puyat. Tanungin niyo din si Lucio, Pa. Siya kasi ang unang nagsabi niyan kahapon nang tinanong ko si ate kung bakit nangingitim yung ilalim ng mata niya. Pagkakwento ko kay Papa, mabuti na lang at nakainom ito. Hindi siya lasing. Pero pagdating namin sa bahay ay kaagad kong nakita si ate na nagwawalis sa bakuran. Habang si Mama naman ay nasa loob ng bahay. Dali-daling nilapitan ni Papa si ate. Tiningnan niya ang mga mata nito. At doon ay nakita niya na totoo nga ang sinasabi ko sa kanya. Habang si Lucio naman ay mabilis akong sinalubong. Tuwang-tuwa sa nakita niyang dalawang tuta na dala ko. Si ate, tila ba hindi niya nagugustuhan na may dala akong tuta nun. Binigay naman ni Papa sa akin ang ulam na pinadala sa amin ni Lola Olga. Kagad naman kaming pumasok ni Lucio sa bahay, kasama ang dalawang tutang ito. Binigay ko kay Mama ang mga ulam na pinadala sa amin ng aming kapitbahay. Natuwa naman si Mama sa ulam na aming dala. Mas natuwa pa siya nang nakita niya na may dala akong tuta nun. Sinabi ni Mama sa akin na naghahanap din siya ng mapagkukunan ng aso. Ayon kasi kay Mama, ilang gabi nang naririnig niya ang mga alulong ng aso sa aming kapitbahay. Ayon kay Mama na nakakaramdam din siya ng hindi maganda tuwing hating gabi nun. Kung ganun, Ma, ikaw din? Naririnig mo din ba na may kausap si ate tuwing hating gabi? Tanong ko kay Mama. Na oras na yun ay natigilan siya. Tila ba may naaalala din siya ng mga nangyari na noon lamang pumasok sa isipan niya. Maya-maya'y sumang-ayon si Mama sa sinabi ko. Minsan daw ay narinig niya si ate na may kausap sa bintana pero nawala na lamang sa isipan niya at ngayon niya lang muling naalala. Dahil doon ay lalabas na sana si Mama para kausapin si ate pero pumasok na rin si Papa at ate sa bahay. Kaagad na tinanong ni Mama si ate tungkol sa narinig niya na kausap ni ate sa bintana. Pero nanatili lamang natahimik si ate nun. Hindi ito nagsasalita. Pilit niyang tinatago na may kinakausap siya tuwing madaling araw. Walang ano-ano ay tiningnan ako ni ate na animoy. Ako ang sinisisi niya kung bakit nalaman ng magulang namin ang ginagawa niya tuwing hating gabi. Luz, dalaga ka. Alam namin na darating ang araw na may manliligaw sa'yo. Pero bakit kailangan sa hating gabi kayo mag-uusap? Bakit hindi ngayon na maaga pa? Nang sa ganun, makilala naman namin kung sino yung lalaking kausap mo. Mahinahong tanong ni Papa kay ate. Pero katakataka na animoy walang pakialam si ate sa kung ano man ang sinasabi ni Papa. Nanatili lamang siyang tahimik. Ni hindi man lang siya sumasagot ng maayos kina Mama at Papa nun. Dahil doon ay nagalit si Mama. Tinanong niya si ate kung may problema ba ito sa amin. Bakit hindi niya magawang ipakilala sa amin ang kanyang kasintahan kung meron man. Doon pa lamang sumagot si ate ng sasabihin niya naman umano. Kaso ako daw masyadong pakialamero. Imbis na siya umano magsabi, naunahan ko pa. Kilalaking tao umano ako pero tsismoso. Galit na galit si ate nun. Ako ang sinisisi niya. Dahil doon ay mas nagalit si Mama sa kanya. Sinabihan siya ni Mama na mamayang gabi ay kailangan na niyang ipakilala ang kung sino mang lalaki na kausap niya sa mga magulang namin. Tumango na lamang si ate. Sinabi niyang ipapakilala niyang nobyo niya mamaya sa aming lahat. Sinabihan niya pa kami na huwag kaming matulog. Na kailangan naming manatiling gising nang sa ganon ay makikilala namin ang kanyang nobyo. Dahil doon ay kumunot ng noo ni Papa. Tinanong niya si ate kung bakit tila ba nagagalit ito. Sinabihan naman siya ni Papa na ang lalaki na tunay at seryoso sa kanya ay hindi kailanman babastusin ang magulang ng babaeng nililigawan niya. Lalo't ang kausapin lang ang babae sa bintana at hating gabi pa.
Natahimik si ate ng mga sandaling ito. Mabuti na lamang at hindi mabilis ang kamay ng aming ama. Hindi siya kagaya ng ibang kakilala namin sa lugar na kapag nagkakamali ang kanilang anak, kaagad na nila itong pagbubuhatan ng kamay. Maayos pa rin kaming naghapunan at nagpahinga ng gabing yon. Nagsama-sama kaming lahat sa sala. Dahil kahit binatilyo na ay aminado akong nakakaramdam ako ng takot sa aking silid. Habang si Ate Luz naman ay doon pa rin natulog sa kanyang silid noon. Sinadya nila mama at papa na hindi agad matulog ng gabing ito. Hanggang sa sumapit na ang 11:11 ng gabi. Doon na kami unti-unting nakakarinig ng mga pag-alulong ng aso ng aming mga kapitbahay. Kahit na nasa malayo, ganun na rin ang dalawang tuta namin. Sa kusina sila nilagay ni Papa at doon ay hindi sila mapakali. Panay ang kanilang pabalik-balik ng paglalakad. Kagaya ng mga aso ng kapitbahay ay parang gusto ding umalulong ng mga ito eh. Dahil doon ay nakaramdam kami ng kilabot. Maging si Papa na kahit nakahiga ay nanatiling alerto sa kanyang hinihigaan. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng biglang lumagabog sa aming bubungan. Kasunod nito ay ang pagtawag ni Ate Luz ng mga katagang. "Rufo, ikaw na ba yan? Gusto kang makilala nila mama at papa." Animoy kaswal lamang na wika ni ate nun. Pero sa halip na sumagot ang nasa labas sa boses ng tao, nakakarinig kami ng huni na parang huni ng pato na naghahanap ng makakapareha. Malalim ang paghuni ng nilalang na animoy nang gagaling sa ilalim ng lupa at naghahanap ng mapapangasawa. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagawang maintindihan ni Ate Luz kung ano ang ibig sabihin ng paghuni na yon. Nagulat pa ako nang biglang nagmura si Papa. Ayon sa kanya, aswang ang manliligaw ni Ate Luz. Nagtataka naman ako dahil sa hindi naman niya nakita pa kung ano ang itsura ng manliligaw ni ate. Mabilis na tumayo si Papa. Kinuha ang tabas na ginagamit niya sa pagdadamo. Sasama pa sana ako sa kanya pero sinenyasan niya akong manatili sa sala kasama si Mama at Lucio. Habang naghahanda si Papa na pumunta sa silid ni ate, narinig naming bumukas ang bintana. Dali-daling pumasok si Papa sa silid at habang ang dalawang tuta namin ay patuloy pa rin sa pagtahol, habang nakatingin sa loob ng bahay. Ilang sandali lang ay muli kong narinig si Papa na nagmura. Kasunod nito ay ang pagtaga ng hawak ng tabas. Sumisigaw si ate habang tinatawag ang pangalan ni Rufo. Narinig pa namin ang marahas na paghuni ng hayop. Animoy galit na galit ito sa ginawa ni Papa. Sinigawan ako ni Papa na puntahan ko si ate at hilahin papunta sa sala na siyang kaagad ko namang ginawa. Ilang sandali pa. Animoy may napakalaking nilalang na bumunggo sa dingding ng silid ni ate, kung saan naroroon si Papa. Pero muli ko lamang narinig ang lakas ng tunog ng pagwasiwas ni Papa ng tabak sa bintana nun. Marahil ay tinamaan ang kung anumang nilalang na naroroon dahil sa malakas itong umatungal na para bang nasasaktan. Habang si Papa naman ay inuudyukan pa ang nilalang na lumapit sa kanya at harapin siya. Si ate ay patuloy na nagpupumiglas. Pupuntahan niya umano ang aswang na tinatawag niyang Rufo. Ilang sandali pa ay may narinig kaming pagaspas ng pakpak na papalapit sa bahagi ng bintana kung nasaan si Papa. Pero kagaya kanina ay muli lamang itong umatungal at animoy mas malubha ang sugat na natamo nito ng mga panahon na yon dahil sa tunog ng kanyang atungal. Maya-maya pa, nakarinig na kami ng paglagabog sa labas ng bahay. "Ano? Kaya pa? Nagkamali ka ng kinalaban mo, aswang!" Galit na sigaw ni Papa sa nilalang. Habang si ate naman sa sala ay umiiyak. Ayon sa kanya ay pinatay ni Papa ang taong mahal niya. Nagalit si Mama sa sinabi ni ate kung kaya't bigla niya na lamang itong sinampal. Napatingin si ate kay Mama at nagtanong kung bakit. Sinabihan siya ni Mama na hindi niya ipinanganak at pinag-aral si ate para maging baliw.
Nanahimik si ate, pero patuloy ito sa pag-iyak. Nang lumabas si Papa mula sa silid ni ate ay doon ko nakita ang maraming dugo na nasa tabas. Pero salip na linisin yon, binuhusan ito ni tatay ng suka mula sa aming sinamak na punong-puno ng sili, bago nilagay sa apoy na ginawa niya sa aming abuhan. Nang gabing yon ay bigla na lamang bumuhos sa malakas na ulan. Sa lakas ng ulan ay nagdulot yun ng malamig na temperatura. Nakatulog kami nun. Kinabukasan, wala nang kung anuman sa bakuran. Ultimong pinakamaliit na bakas ay wala. Hindi namin ito may paliwanag. Habang si ate naman ay tila ba nagising sa matagal na bangungot nun. Hindi niya maalala kung sino si Rufo, na siyang nagbigay sa amin ng palaisipan kung bakit hindi niya nagawang biktimahin si ate ng mga araw na wala pa kami ni Papa sa bahay. Ganun pa man ay nagpapasalamat kami dahil sa hindi nagawang matangay ng nilalang si ate. Simula ng araw na yon ay nawala ng agam-agam na mga kapitbahay namin tungkol sa aswang. Hindi na rin namin nakita pang muli ang lalaking si Rufo.